Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibit pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Good evening, everybody, and welcome to the program, Your Honor, please. Dito po sa Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat. Imbitado na ho kayo para sa ating pagtatanghal ngayong gabi. Alas 8 hanggang alas 10. Your Honor, please. Dito po sa Broad Streamcast Communicators. Today is May 31st. Sa buwan na lamang ho, uupo na ho bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nanalong presidente po natin, si President Bongbong
Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan. Oh. Actually, 29 days na lamang ho yan. Oh. Magiging officially and formally inaugurated as President of the Republic of the Philippines. And from there, he can assume office already. Oh. Sa ngayon ay hindi pa po siya po pwede sapagkat meron pa tayong incumbent president na pumipirma pa po sa mga appointments, pumipirma pa po sa mga pambatas. Oh, ay nako talaga naman. Siguro, Mr. President Digong, iwanan na po ninyo yung mga ibang mga appointments sa bagong uupo na Pangulo. Alam naman po ninyo, walang midnight appointments dito. Oh? At siguro naman, alam na po ninyo na magtatapos na po ang inyong panunungkulan in a period of 1 month. So, iwanan na po ninyo sa hahalili po sa inyo sa katungkulan. Oh? Give your successor the chance to choose his own people. Oh? And speaking of more cabinet appointments, oh, hindi pa naman talaga appointments ito. Nominations po lamang ho ang tawag talaga ho diyan. Hindi muna appointment sapagkat wala pa pong papeles na pinanghahawakan ho ng mga tao na ilalagay po sa pwesto, lalong-lalo na po sa cabinet ng Pangulong Bongbong Marcos. So these are mere nominations po. The confirmation of the CA will make it an appointment already, official appointment by the President pagka nakumpirma na ng Commission on Appointments. So here are some of the appointments or nominations for first Secretary of the Department Department of Social Welfare and Development. Hindi ko po inaasahan ito, pero ito naman talaga ang trabaho niya. Sa radyo at television po yata, meron po yatang television show ito. Si Erwin Tulfo, mga kababayan. Erwin Tulfo. Nakatatandang kapatid ni Rafi Tulfo, Senador Rafi Tulfo, at nakababatang kapatid ni Mon Tulfo na mayroon pong libel case sa ngayon. Pero mukhang nakalabas na ho. Hindi naman talaga naikulong. Kasi alam na po ninyo mga kababayan, yung sa kanya naman yung warrant of arrest po niya, bench warrant. Hindi po yung warrant of arrest na kasalukuyang gumagawa ng krimen. Hindi po yung ganon. Bench warrant yun po subpina parang subpina ng hukuman para mag-attend. Kasi hindi raw po nag-a-attend si Mon Tulfo sa kanyang mga libel cases. Kanya nag-issue po yung judge ng tinatawag na bench warrant. So yan po ang dumapo kay Mon Tulfo. Pero hindi po warrant of arrest for committing libel. Hindi po. Magpakita lamang po siya sa hukuman, po pwede na po siya makalaya. Ganun po yung bench warrant ng hukuman. So anyway, Erwin Tulfo is now is going to be, at least he is nominated to head the Department of Social Welfare and Development. I asked some friends po, mga kabayan, anong tingin ho nila sa magiging nominee ng Pangulong Bongbong Marcos as Secretary of the Department of Social Welfare and Development. Sang-ayon po ba sila kay Erwin Tulfo? Wala naman po masabi ang ating mga nakakausap sapagkat alam naman po nila Erwin Tulfo is already involved in public service. Ang problema lamang mga kababayan, ang DSWD, hindi naman talaga public service lamang yan. Mas marami pa pong dapat gagampanan bilang head or secretary of the Department of Social Welfare and Development. I hope Mon Tulfo can perform well as DSWD Secretary. Sana magampanan po niya ang kanyang tungkulin ng effectively
Ang kailangan ho natin talaga sa DSWD ay yung nakakaintindi ho sa problema ng taong bayan. I think this is paramount. This is the first requirement ho siguro para magiging social welfare secretary po ang isang tao. Dapat ho nararamdaman po niya ang hinanakit ng mga mahirap na mga kababayan, lalong-lalo mapagkaitan ho ng kanilang mga pangangailangan. Ayuda, halimbawa. Di ba? Hindi lamang po yun. Pagka nagkasakit ho ito, DSWD should be there. Alam po ninyo, maraming mga kababayan natin ang hindi po nakakakuha po ng talagang saklolo, tulong sa Department of Social Welfare and Development po. Marami hong nadideny ho ang kanilang kahilingan na matulungan po sila sa kanilang mga pangangailangan. Lalo na ho sa PCSO. Lalo na itong panahon ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. It looks like na nawalis ho ang pondo ho ng PCSO. Mukhang napunta, sabi nga po ng mga kakilala ho natin, mukhang napunta po sa Malasakit Center ni Bongo. I do not know what is going to happen now ho, mga kababayan. I hope na magtalaga ho ang ating Pangulong Bongbong Marcos, incoming president, ng mga tao na halimbawa sa mga katulad nitong mga public services, DSWD, PCSO, alin po ba yung mga public service? Dapat po talaga yung mga merong sincerely, honestly, from the bottom of their hearts, makataong bayan, ito ang kailangan talaga sa mga posisyon na ganito. And I think Erwin Tulfo has that. Sa tingin ko naman po, meron po siya. Magamat, pagka nadidinig kasi ang pangalan Tulfo, iba ho ang kanilang perception. Iba po ang kanilang pananaw. Pero with Rafi Tulfo out there, sa kanyang wanted, marami nang nanonood, maraming natulungan, mukhang nagbago po ang perception ng tao. Kanya nga po, siya po, si Rafi Tulfo, nag-number 3 sa talaan po ng mga pang-senador. Nabago po ang perception ng taong bayan, nauwi po sa paglilingkod bayan. And that is good, mga kabayan. Napakaganda ho yan. Kanya pati si Erwin Tulfo, palagay ko, because of that, iti talaga ho si Erwin, although he can stand alone. Pwede naman pong tumayo sa kanyang sariling paa. Ito si Erwin. Pero, maganda ho ngayon yung pangalan ng mga Tulfo. Medyo nakabawi na po sila. At yan po ang pinag-uusapan ho ngayon, mga kababayan, kay Bongbong Marcos. Ang panalangin ng taong bayan, hindi po yung 13. Ang panalangin ng taong bayan na tumanggap po ng pagkatalo. Sa pagkapanalo ni Bongbong Marcos, ang panalangin gampanan sana ni Bongbong Marcos at piliting mabago ang perception ng taong bayan sa mga Marcoses. I think this is most important. Siguro nakikita na ho natin from the appointments that he has been making, from the economic managers to the other, pati hanggang dito kay Erwin Tulfo, makikita ho natin mukhang meron pong pinapatunayan ni Bongbong Marcos na gusto niyang baguhin po ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. At ibaon na sa limot siguro ang mga nakalipas na hindi magagandang pananaw, paniniwala sa kanyang pamilya, yung Marcos mismo. That is not bad at all. At yan po ay tinatanggap po ng mga talunan, hindi po yung mga 31 million na bumoto sa kanya. Kung hindi, yung mga natalo sa eleksyon, na tinatanggap po ang pagkatalo at tinatanggap na rin po ang pagkapanalo ni Bongbong Marcos. Ang panalangin po nila, namin, magampanan sana ni Bongbong Marcos ang kanyang hiningi na posisyon sa gobyerno. Hiniling po niya ito sa taong bayan.
Ibinigay po sa kanya ng 31 million eh. Huwag po sana niyang sasayang. Because kung gaganda ho ang buhay ng mga Pilipino, naniniwala ho ako, magbabago po ang perception ng taong bayan sa mga Marcos. Makakalimutan ho nila na si Imelda Marcos ay hindi pa po nakukulong. Di ba? Makakalimutan ho nila yun. Pero sana ho, hayaan po ng kanyang pamilya na si Bongbong Marcos mismo ang magdidirect ng kung anuman po ang kanyang nanaisin na mangyari po sa bansang Pilipinas. His family should not, hindi po dapat makikialam ho ito eh. Nung araw ho, mga kabayan na tumatakbo, pag vice-presidente pa lamang ho si Bongbong Marcos, very silent ho si Amy, yung kanyang nakakatandang kapatid na babae. Silent ho yan. Bagamat nandyan po sa Senado. Hanggang sa kumandidato si Bongbong, hindi po nagsasalita ho yan. Pero nung naproklama na ho si Bongbong, nako, eto na ho siya. Siya na po ang laman ng mga balita ho. Ha? Siya na po ang nagsasalita. Ayawan ko po kung meron siyang pahintulot. I don't know if there is a permission necessary for that. Ikaw mo kapatid, pinagbibigyan. Pero ang tingin ko ho, mga kababayan, pagka ganito ho, Bongbong Marcos is the elected president at makikialam kung sino-sinong Herodes sa kanyang pamilya, sa kanyang panunungkulan, tsako ito, mga kababayan, masisira talaga. Masisira ang performance. And I hope, bigyan po ng pagkakataon si Bongbong ng kanyang pamilya. Huwag ninyo sa pangunahan. May sapat na gulang na ho yan eh. Huwag po ninyong pangunahan. I hope our listeners will agree with us, mga kabayan. Bigyan po ninyo ng kalayaan, laya ho, ng gampanan ng kanyang tungkulin sa abot ng kanyang makakaya at sa tingin niyang tama. Huwag ho natin siyang pangunahan because baka magbago ho. Baka hindi matuloy yung pinapangarap po ng taong bayan na mabago rin po ang ating buhay. Mayangat ang dignidad ng mga mahirap natin mga kabayan. At mabago ang pananaw sa mga Marcoses. Importante ho yan. Sana ho yung kanyang pamilya ay bigay sa kanya ang pribilehyo at karapatan magsalita, gumawa, naaayon sa paniniwala niya as President of the Republic of the Philippines. Pero kung pakikialaman ho ng kung sinong Herodes sa kanyang pamilya, palagay ko ho magkakaroon ng pagbabago at baka hindi po matuloy ang inaasam ng taong bayan. Lily Buena. Lily Buena. Good evening po. Sabi ni Lily Buena. Magandang gabi po ha, Ma'am Lily. Angelica Paz. Blessed Tuesday po. To all and more power to BSC. Sir Ben Paipon, Your Honor, please. And Madam Lynn, Miss Universe. God guide us always and stay safe. You too, Ma'am Angelica, ha? Stay safe. Jomay Maymar, si Jimbo Ligarda, nanonood na rin po sa atin. Elisa Malibiran, good evening po, Sir Ben Paipon, Miss Lynn, Miss Universe, BSC from all the viewers. God bless po and keep safe. Yan po ang panalangin ni Ma'am Felisa Malibiran. Jimbo Ligarda, pare, good evening. Magandang gabi po, Kuya Ben, Paipon. Keep safe po. Kayo rin din yung pamilya ho ninyo, ha, Jimboy? Magandang gabi sa inyo, ha? Si Jeff, kumusta na siya? Mercy Ong is watching. Mel Rodelio Militante, watching na po sila. Leonie Lo Chan is also watching. Leonie, good evening. Si Yoli, kumusta na? Nestor Kagitla, at tabayanan po ninyo ang mga balita ni Nestor Kagitla. Good evening from
Australia, sabi ni Rachi Boom Menjola. Oh, good evening po. I hope to God that your new president will be good and won't be like your Digonyo. Well, he's the president of the Republic of the Philippines now, after all this proclamation and, kulang na lamang ho yung inauguration. Na-proclaim na po siya as President of the Republic of the Philippines. Hindi na natin mababago yan unless something happens na hindi po natin inaasahan. But I hope nothing untoward will happen anyway. Mel, que tengan una bendita noche de martes, amigos, damas y caballeros. Yan ang pati ni Mel Rodelio Militan. Si Meldy at Balina ang makikialam dyan kay BBM. Kababanggit ko nga lang eh. Okay. But I hope they will not do that. Masisira po ang diskarte ho ni Bongbong ho, mga kababayan, kung pakikialaman ho ito ng mga kapatid. O kaya any member of the family. It's nice for them to give advice in private ho. In private. Sa tingin ko ho, in private. Kasi ko pa yun, nagiging publiko. Malalaman po ng tambayan, nagkakasalungat-salungat ho. Mabuti ko they agree for the same purpose. Kung magkakasalungat, iba na po yan. Okay? So anyway, one of my longest awaited of all is to reveal to the whole world who killed Ninoy and the death of Lenny's husband, whether intentional or accidental. Alam po ninyo, I think everybody wants to hear the real news about who killed Ninoy. Ay alam na ho natin kung sinong pumatay. Di po ba yung isa sa mga sumundo sa kanya sa eroplano? One with the gun. Tatlo naman ho yun eh. Pero pagbaba ho sa stairs, tinira po siya ng isang sundalo. And I think, nakalimutan ko na po yung pangalan, napatunayan naman po sa korte yan. I think, naparusaan naman po ito di ba? Pero ang hinahanap po ni Mel, at ganoon din po sa atin, sino po yung nag-utos na patayin o barilin si Noynoy? Samantalang wala naman po siyang ginawang masama ho habang sila po ay bumababa sa tarmac. Wala naman pong pagpupumiglas si Ninoy Aquino habang bumababa sa airport. One step or two steps na lamang po down, makakababa na ho siya. Pero ang nangyari hindi pa po nakakababa ng tuluyan sa stairs ng tarmac, tinira na po siya sa ulo. Kanya si Ninoy, nakadapa Pero nung dumating yung mga sundalo, binitbit si Ninoy na parang baboy init siya sa van, dire-diretso na po sa Fort Bonifacio. That's how it was then But who was the mastermind for the killing? That remains to be known, mga kababayan. All we know is that Mr. Marcos Sr. then was the President of the Republic of the Philippines, and he was in command of almost everybody because martial law was still in place. Should we ask for more? Meron po bang gagawa ng iba pa? Kung meron man mga kababayan, utos ni Marcos. Because Ninoy Aquino was a political opponent. Anybody who dares to kill Ninoy Aquino, kailangan magpaalam kay Mr. Marcos Sabi nila, hindi naman po si Marcos daw po ang gumawa. You can tell that to the Marines. You can tell that to the Marines.
You can tell that to them. In the absence of an actual testimony or confession ho, mga kababayan, on who was the mastermind of the killing of Ninoy Aquino. Command responsibility ang pinaniniwalaan. It could be any Tom, Dick, and Harry, mga kababayan, hindi ba? Pwede naman ho eh. After all, there were 1,999 soldiers na nagbabantay ho sa pagbabalik ho ni Ninoy Aquino ho, sa airport. Ang dami po, di ba? Pagkatapos sasabihin po ninyo, hindi alam ni Marcos ang pagkamatay ni Ninoy Aquino. Or sasabihin po ng iba, hindi alam ni Marcos Sr. ang pagkamatay ni Ninoy. Naimbestigahan ho ito mga kabayan sa Agrava Commission po noon. Kanya nga po nahatulan po yata yung mga sundalo na sumundo sa kanya. But even the soldiers that have been acquitted here. Kasi they were just following orders. Sinundo lang ko namin. Pagkatapos yung bumaril, talaga dapat po ay parusahan. Kasi siya po ang bumaril. Pero alam po natin, meron pong mastermind. Meron pong nag-utos. Sino nga po ba ang nag-utos? Ayan. Kanya nga ho. Hindi po maaalis sa isipan po ng marami that Marcos had a part in the killing of his political opponent, Ninoy Benigno Aquino. Tanong, bakit hindi po nakuha, dalawang pangulo o ang Aquino, Corazon Aquino at Benigno Aquino Jr. The third. Ayan, the third. Si Noynoy. Kapangalan niya po, di ba? Noynoy, Ninoy yung isa. Ninoy po yung pinatay. Noynoy po yung namatay na. So dalawa po sila. Tanong po ng bayan, bakit po hindi po nakuhang malaman ho ng mga Aquino ang tunay na pumatay ng kanilang miyembro ng pamilya? Sa tingin po ba ninyo mga kababayan, hindi po nila alam? Palagay ko ho, alam po nila yun. But they kept the story to themselves already because it is common knowledge. At ayaw na po nila siguro dagdagan ang uot ng taong bayan sa kung sino man po ang dumali kay Ninoy Aquino. So kung sino man po ang iniisip po ng taong bayan na pumatay, yan po nasa isipan lang. Maaring perception, but there is no guarantee that that person did the killing. Diba? Pero, ang totoo niyan, nung mamatay si Ninoy sa Manila International Airport, sinundo po ng 3 sundalo from the airplane, inside the plane, pababa ho sa tarmac, bago makababa sa stairs, tinira po sa ulo, bagsak, nakahandusay, binitbit po parang baboy at initsa sa van. Diretso na po sa Bonifacio. Yan po ang nangyari ho. Ako, hindi ko na gusto malaman pa kung sino ang pumatay kay Ninoy Aquino. Because the people have already spoken. Alam na po ng taong bayan kung sino. So anyway that's a brief story and history of the past. Sana nag-uusapan natin kanina. Mangyari po ang siguro kagustuhan po ni Bongbong Marcos. Paaring kagustuhan din po ng Panginoon ito.
na matapos na po ang yung mga divisiveness, no? Because of atrocities in the past. Totoo po na malaki ang mga nangyaring dagok sa taong bayan ho ng panahon ng martial law. Hindi na po pwedeng may tatwa ho yan. Hindi na po pwedeng itago ho yan. O, hindi na po pwedeng baguhin pa ang kasaysayan. The only thing that would, silence the atrocities of the past is for Mr. Bongbong Marcos now, who has been elected by 31 million Filipinos, will do his job well. Gampanan po niya ang kanyang tungkulin sa pinakamabuting paraan at sa tama para sa taong bayan. Okay? Alright. Leonie Lochan, Nestor Cagitla, Rachi Boom. Good evening po, Kuya Ben. Sabi ni Mercy Ong, Miss Universe, God bless po, ingat po lagi. Kuya, dati po akong coordinator ni Erwin Tulfo. Sana matuloy yung mga pangako nila sa amin noon. Nanalo siya dahil sa taong bayan. May pinangako ba mga Tulfo sa inyo, Ma'am Mercy? Ha? Meron ba? Coordinator ka ba? Hindi naman tumakbo si Erwin Tulfo eh. Kailan ba siya tumakbo? Anyway, siya po ang itinalaga or itatalaga ni Bongbong Marcos to head the DSWD. Ipanalangin ho natin na kung ito na po ang nakaugalian po nila na nakagisnan na trabaho sa radyo, ang tumulong sa kapwa, lalong-lalo na mga mahihirap. Ito po ay dadaloy ho sa mas mataas na antas. Ito ho yung sa pamamagitan po ng gobyerno, sa pamamagitan po ng DSWD. Willie Espiritu, magandang gabi sa iyo, partner. Good evening. Leonie Lotchan, good evening po, Mang Ben. Magandang gabi din po, Leonie. Kumusta si Yoli? Rachi Boom, I hope to God that your new president will be good and won't be like your Digonio. Sana naman, magtiwala ho tayo sa kanila. At least, magtiwala ho tayo. It is not bad naman to trust, no? Pero kung talagang hindi magbabago, malalaman naman natin eh. Malalaman naman natin yan. For a period of 100 days or even more, malalaman po natin ang tunay na pag-uugali ng isang tao. Lalong-lalo na kung naglilingkod sa ating mga mamamayan. Di ba? Malalaman po natin yan. So, ang importante ho ngayon, pagbigyan ho natin, ipagdasal ho natin na magagampanan nila ang kanilang mga tungkulin sa abot po ng kanilang mga makakaya. Okay? Alright. Renovation ng Land Bank 1 sa Buendia, Hilpuyat, Makati City. Nasa 85% ng tapos. Ayon sa DPWH NCR. Uy, magandang balita ho ito Land Bank 1 na nandyan po sa Buendia, Hilpuyat, Makati City. Nasa 85% ng tapos ayon sa DPWH NCR. Pakinggan po natin ang detalye mula sa ating kasamang Nestor Pogi Cagitla. Nes, good evening. Nes, good evening. Nawala si Nestor. Nes. So, magandang gabi, Tata Ben. Good evening. Sa pahayag ni DPWH NCR Regional Director Nomer Abel Canla sa tamang panahon para sa nalalapit na pagbabago ng administrasyon ang pagkukumpuni at pagsasayos ng Land Bank 1 building sa Buendia, Hilpuyat, Makati City na gagamitin ng mga tauhan ng Malacanang ay natapos na at 84.69 accomplished 84.69% accomplishment rate hanggang sa kasalukuyan.
Kamakailan ay binisita ni DPWH NCR Regional Director Nomer Abel Canlas ang site para sa obserbahan ang mga ginagawang konstruksyon ng malapit ng matapos na gusali. Ayon naman kay DPWH NCR Project Engineer Ramel Bautista at ng mga kontraktor, ang mga proyekto ay may positibong slippage na 8.88% na indikasyon na advance delivery ng mga natapos na trabaho. Pinuri naman ni RD Canlas ang mabilis na pagtupad ng proyekto. Isang taon lamang matapos ang groundbreaking nito noong March 2021 at inatasan ang mga kontraktor na madaliin ang pagkukumpuni para sa inaugurasyon at ma-turnover sa Malacanang. Nangako ang DPWH NCR na magbibigay ng komportable at modernized na mga pasilidad upang makatulong na mapalakas ang mobility at productivity ng mga tauhan ng Malacanang sa oras na may balik ang renovated na gusali sa August 2022. Ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat para sa Your Honor, please. Maraming salamat, Nestor Pogi Kagitla ng Batangas, Palakilom, Alae. Partner, thank you very much. Magandang gabi po. Abangan mo ninyo ang iba pang balita ni Parang Nestor Pogi Kagitla. Marami pa siyang i-report po sa atin. Oy, balita ho natin yung Dolomite Beach dito sa Manila Bay. Magkakaroon na po ng inauguration itong June 12. 2 weeks from now, we will have a new white beach sa Manila Bay. At sana matuloy na nga talaga ito. No? Ang problema ho natin dito, nasa tag-ulan na ho tayo mga kababayan. Ano kayang mangyayari pagka? Dumaloy po yung mga malalakas na daloy ng daluyong dyan sa Manila Bay. Nakadikit na ho kaya yung mga white sands na dinala ho dyan? Hindi na kaya makakalkal? Hindi na kaya tayo maggagastos pa ng limpak-limpak na salapi to maintain that Dolomite Beach. Kaganda naman talaga ng project ng DENR. Sana yung DA, Department of Agriculture, ay meron din po ganyang project na mapasaya ang mga magsasaka, mangingisda, at mga negosyante natin sa mga livelihood programs. Ay, nako talaga. So, tignan natin, mga kababayan, kung ano mangyayari doon. Dolomite Beach, Independence Day po. Ang inauguration nito. Araw po ng paglaya ng ating bansa. Nakalaya nga po tayo sa mga Espanyol. Nakalaya nga po tayo sa mga Hapon. Nakalaya po tayo sa mga Amerikano. Nakakalaya po kaya tayo sa ating sariling mga kababayan. O kaya makakalaya po kaya tayo sa mga in-check na patuloy na hinaharas ang ating Navy at Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Meron po may balita po tayo. Hinaharas naman po ito itong buwan na ito. Ang mga nagagawa ng research, ng exploratory activities po dyan sa West Philippine Sea, ang Bureau of Fisheries and other agencies of the government. Pero hinaharas ng mga Coast Guard ng China ang ating mga vessels. Kaya pinatawag daw po ng Department of Foreign Affairs ang ambassador ng China to the Philippines. Hindi ko alam kung kailan nila pinatawag. Pero hindi ko rin po alam kung ano nang nangyari sapagkat wala na hong nangyayari. Hanggang patawag-tawag na lamang po ba tayo Pagka ginagago tayo ng mga in-check hanggang patawag na lamang po tayo. At tayo pa mag-aamin pagka sila dumating sa ating opisina.
mukhang this is the reality today, mga kababayan. Ginagago tayo ng mga incheck. Wala naman po tayong magawa sapagkat nabenta na tayo ni Digong eh. Naipamigay na tayo. Naipamigay na po ng current administration ang Pilipinas sa mga incheck. Ang katwiran, Digong, ay makagirahin daw po tayo ng China. So what? Kaya ba ng China na gawin niya? Hindi nga niya mag-ira ang Taiwan eh. Ang Taiwan kumalaso sa kanila. Probinsya talaga ng China yan. Pero kumalaso. Kanya, may possibility na mabawiin po ng China yan. Pero naging independent country na yan. May sovereignty na yan. Kung gusto ng China na annex Taiwan, annex ang West Philippine Sea, gigirahin mo tayo ng Taiwan. Magagawa po ba ng China? Ito si Digong, pinapaniwala ko tayo na hindi tama eh. Tinatakot lamang tayo nito. Kanya, ayun, nakapasok ang sangkatutak na mga war vessels po ng China sa West Philippine Sea. At hanggang ngayon po, hindi natin mataboy-taboy. Panalangin ko magpunta si Mr. Marcos when he is inaugurated as our new president. Mamasyal po sa West Philippine Sea. At makita niya ang mga war vessels po ng China. Tingnan natin. Sapagkat nangako si BBM May pangako si BBM. Not a single square meter of our territory in the West Philippine Sea shall be trampled upon. Hindi po pwede na galawin ng China ang territorio exclusive economic zone ng Pilipinas. At hindi ito, mga kababayan. Kanya po napapabilib na dito sa ating bagong Pangulo. Malapit na ako talagang tuluyan ng maniwala sa kanya. Sana hindi masira yung tiwala na yan. Sana hindi masira. Wag sana siyang pakialaman ng kung sino-sinong Herodes. Let him do his job. I think he is good. Kaya niya yan. Pinagkatiwalaan siya ng 31 million Filipinos. Si Ben Paipon po kaya, hindi niya maibigay ang kanyang pagtitiwala. Kayo naman. 31 million yung nagtiwala sa kanya. Sasama na si Ben Paipon. Di ba? My goodness, sabi po ni Rachi Boom, napaka-idiot naman ng hindi nakakaintindi na si Marcos ang nagpapatay kay Ninoy. Grabe, napaka-obvious naman. At least we do not have the evidence. Walang lumabas na talagang ebidensya, hindi po napatunayan sa Agrava Commission ang partisipasyon ni Mr. Marcos. Yan lang po masasabi natin. But he was the president under dictatorship ng Pilipinas and he was the one-man ruler of the country when Ninoy Aquino died. That's all that we know up to the moment. If Marcos, sabi ni Mel Rodelio Militante, was involved, why didn't they sue Marcos? A person who lost a loved one won't stop until justice is done. Tama rin po ito, mga kababayan. Pero sa tingin ko, alam po ng mga Aquino that the Filipino people have already done what justice is all about in the death of Ninoy Aquino. Namatay na si Marcos, di ba? Namatay sa foreign country. Pinatalsik ng taong bayan si Marcos. Hindi po ba sapat na parusa yan? The judgment did not come from the courts as expected mga kababayan. But the people exacted the judgment po, mga kababayan.
exacted ho what justice means to the grieving mother or wife and children. Hindi na po sila ang nagiganti ho. Hindi na po sila humingi ng katarungan ho. Sapagkat taong bayan na po ang nagtakda ng katarungan para sa mga Marcos. He was driven out of the country and died in a foreign land, ho, mga kababayan. Hindi po ba sapat na parusa na kaya yun? Well, I don't know. I'm just thinking aloud, ho, mga kababayan. Mel, I was just thinking aloud. Ho. I don't know kung enough justice na po for a grieving family ho yun. That Marcos, the dictator, after pinaratangan ho siya, pumatay kay Ninoy, oh, nagkaroon po ng backlash po yan. Nagalit po ang taong bayan. Hindi po, nasagot po yan ng mga Marcos. Lumayas po sila sa Pilipinas. Okay? Namatay po siya sa ibang bansa. Huwag na ho ninyong sabihin na nung bumalik ko dito, inilibing po sa libingan ng mga bayani. Gawa po ng isang tao yan. Hindi na po nating pakikialaman o yan. Prerogative po ng isang Pangulo. Kung gusto niyang ilibing sa libingan ng mga bayani ang isang kriminal, okay lang po yun eh. Presidente ho siya. Yan ang pwedeng gawin po ng taong bayan, tumutol. Di ba? Kanya nga lamang ho. Hindi na ho yata matunog ang tutol ho noon. Kasi iba na ho. Semi-dictatorship ang umiral ho dito sa ating bansa nung magsimula ng manungkulan si Digong. Okay? So, that will answer Mel's question. If Marcos was involved, why didn't they sue Marcos? It was not necessary. For me, para sa akin, hindi na po kailangan. There was an Agrava Commission that tried to investigate the case of Marcos or the death of Ninoy. Pero nothing really spectacular came out of that Agrava Commission. But what was more spectacular, mga kababayan, was when people drove away Marcos from his seat in Malacanang. Dinala po siya sa Hawaii at doon po siya nagdusa. He was there in exile. Wala na, naputol ang kanyang kapangyarihan. At doon po siya ginawian ng buhay. Para sa akin, that was justice rendered to the Aquino family. Yan po ang katarungan na nararapat po sa diktador ng bansang Pilipinas. Okay? So, if Marcos was involved, why didn't they sue Marcos? A person who lost a loved one won't stop until justice is done. It was not an ordinary case, Mel. It was the dictator that was being tried, going to be tried. Pero hindi na po kinakailangan ng korte dito na magsabi. Taong bayan ang nagpasya. Di ba? Na-insecure si Marcos sa pagdating ni Ninoy Dali Vidal. You can say anything now, kasi patay na yung dalawa. Ninoy and Marcos. Lahat ng sasabihin po natin ngayon, mga kababayan, wala na hong ebidensya. Kaya, sangayan po ako dito, mga kababayan. Kalimutan natin muna ito nangyari. For the Aquinos, sa tingin ko, nakaganti ho sila. Nakaganti ho sila. Napatalsik si Marcos Di ba?
Taong bayan ho ang gumanti para sa kanila. Probably without them knowing or instructing the people. It was spontaneous for the Filipino people to do what they thought was the right thing to do against the dictator. Then, mga kababayan. Mel, sa tingin ko, kung gusto man po ng mga Aquinos na gumanti, ginawa na po ng taong bayan. But never did the Aquinos wanted vengeance. Hindi po sila ang nagiganti. Ang taong bayan po ang nagiganti. Okay? Na-insecure si Marcos sa pagdating ni Ninoy. Definitely. Pero it is very, very difficult na sabihin kung tahasan sabihin natin na na-insecure siya. Pero talaga marami nga po ang nagsasabi. It could be Imelda. Di ba? Kasi alam po ninyo, si Marcos, then, still the dictator, malakas pa po si Madam Imelda noon. And he could be the successor to the Marcos regime. Kanya, ayaw nila ng kalaban. So anybody in the Marcos faction could have done it. But no matter, ang sa tingin ko, mga kababayan, the Filipino people exacted the revenge against the death of Ninoy Aquino. And to me, hindi na po kinakailangan ang korte na magpasya kung sino ang pumatay kay Ninoy Aquino. Ricky Tisoy, watching. Glad to hear that, my friend. Ricky Tisoy. Mercy Ong. Noon po tumakbo siya CIS po. Nanalo po siya yung sa mga senior. Sana matuloy na po at saka po yung ID na pinangako sa amin, di binigay. Ang meron problema dyan, yun pong humahawak. Totoo naman po. So hindi po si Erwin ang may kasalanan, yung humahawak o pinahawak po ni Erwin. Again, ito command responsibility ito, mga kababayan. Hindi po pwedeng hindi malaman ng head na meron pong binitiwa mga pangako sa mga naging kasama. So, hindi po magagawa. Ano ba't sabihin po sa kanila? Mga kasama, hindi ko magagawa po ang naipangako. That's it. Di ba? Wala nang aasahan. Naging totoo yung leader. Pero kung hindi totoo ang leader, at laging nagtatanong ang taong bayan, lalong-lalo na yung mga napangakuan, masamang leader yan. Yan po ang wawasak ko sa mga panaginip at aspirations of the Filipino people. Yan po ang mga abatan natin sa mga susunod na mga pagkakataon. We have a new leadership. We have a new president. Meron po siya mga sariling mga diskarte para mapaganda daw po ang buhay natin. Let's give him the benefit of the doubt. Let us give him the chance. Mga kababayan. Baka sakali Ito na ang inaasam-asam natin. Di ba? Ako tumitindig yung balahibo ko po Hindi po ako makapaniwala talaga na ganito po ang sinasabi natin sa himpapawid. Nakaraka-raka, we are now accepting a convicted criminal to become our president. Mga kababayan, sorry. Pero ito'y bumabalik lamang At kailangan natin sabihin, sapagkat kung hindi natin sasabihin, mabuburyong si Tata Ben Totoo naman ito Di ba? This was the first time. Sa bagay yung kanyang ama. Kung hindi lamang po iniligtas ni Laurel sa kulungan, hindi na po naging presidente yan. Ay, nako talaga naman. Mel Rodelio Militante. The people must have known that in order to put it in history,
because they said that Ninoy was a hero. Is he a hero? Ang bayan mismo nagsasabi ho niyan, mga kababayan. Oh? To most people, yung ginawa ho nilang pagpaslang ho kay Ninoy Aquino sa airport, sa tarmac, that brought the Filipinos together. Siya po ang naging dahilan ng pagkabuklod-buklod, pagkabigkis-bigkis ng taong bayan. It was not an ordinary act, mga kababayan. Hindi po ordinaryong gawa ng isang tao lamang. And anything that is extraordinary and good, yan po ay may tuturing po nating kabayanihan. Is Ninoy Aquino declared the hero? Is Marcos declared the hero? I don't know. Pero the people have spoken. Inatalsik po nila ang pumatay kay Ninoy. Diba? O yan. Alexi Aquino is watching. No relations with the Aquinos ba, Padre? Alexi Aquino. Patas Balita, mag-comment po kayo. Mag-like and share sa ating page. I-follow ho natin. Please lamang. Tulungan po ninyo kaming mapalawak pa ang ating programa. Chincha Buste is now watching. Good evening po, Sir Ben and Madam Lynn, and to the whole BSC family and to all your viewers. More power and God bless. Incidentally nais ko lamang pong batiin po ang bago po naming kaibigan, isang abogado, pwede Marcos Kang. Kausap ko lamang po kanina si Attorney Anselmo Boy Samonte ng Malolos, Bulacan. Tama ba yan? Malolos, Bulacan. Si Attorney Samonte. Napakabuti at napaka-hilarious. Masayahin, abogado po siya, mga kababayan. And a good lawyer at that. Naging kaibigan po natin for some, cases na pinagtulungan. And I'm happy kahit magkaiba po kami ng political affiliation, nagkakasundo po kami. Ang batian nga po namin, sa kanya peace, ako naman L. That's it. Professionalism and respect is what is necessary nowadays. Kanya sabi ko naman sa kanya, attorney, ako naman po hindi naman sumusuko, pero inatanggap ko po ang pagkatalo. Yan. Di ba? Inatanggap ko po ang pagkapanalo. At ako po ay umaasa, I'm hoping against hope and praying that BBM will do good in his presidency. Okay? Rachi boom. Let's wait and see what's gonna happen. Tama po yan, Rachi boom. I agree with you 100%. 100%. Bureau of Immigration pinaluwag na ang travel restriction na bumibiyahe sa Pilipinas. Uy, wala nang restrictions po yata. Hanggang ngayon, level number 1 pa rin po kasi tayo. Wala na pong agam-agam, wala na pong mga threats with the virus. Wala muna. Meron pong pagtaas-taas ng konti, pero konti-konti lang. Ang mahalaga ho dito, kailangan mag-ingat pa rin tayo. Nes, for the details of this report, Nestor, Pogi Kangitla, magandang hapon, magandang gabi. Please come in. Magandang gabi! Good evening. Magandang gabi po. Kumusta na? Buhay na buhay. Okay na. So, ayon sa Bureau of Immigration na ang pinalawag na travel restriction ay madaragdagan ang bilang ng mga bumibiyahe sa Pilipinas.
Sinabi ni BI Commissioner Jaime Morente ang pagtanggal ng negatibong RT-PCR requirements para sa mga darating na pasahero na natanggap ng kanilang bakuna laban sa COVID-19 at booster shot ay makapaghihikayat ng mas maraming manlalakbay na bumisita sa bansa. Ano pa ng BI Chief sa pagkakatanggal ng travel insurance requirements para sa mga darating na pasahero ay magiging mas madali ang paglalakbay sa bagong normal at tumaasa na mapapalakas nito ang bilang ng mga international na manlalakbay. Ibinahagi din ni Morente nakapagtala ang BI ng humigit kumulang 15,000 kabuang pagdating kada araw. Ang pagdating ay patuloy na tumaas mula noong Pebrero dulot ng tag-init. Ayon sa Interagency Task Force na simula noong May 30, exempted na sa negative RT-PCR test requirements ang mga ganap na nabakunahang dayuhan na may booster shot at umaasa na unti-unti ang international na sektor ng turismo ng bansa ay muling umunlad patungo sa bagong normal. Ako si Nestor Cagitla, nag-uulat para sa Your Honor, please. Maraming salamat, Nestor Pogi Kagitla ng Batangas, Palakilong. Alay. Good evening. Don Bien. Malaki ang palaisipan sa maraming Pilipino na nakaobserba sa araw ng pagkamatay ni Ninoy Aquino, kung saan ay first time or bihira siya makitang nagsusuot mismo ng white. Sandali lang ha, medyo yan. Iba pa yung mga naging istorya patungkol sa pagkakasangkot ni Danding Aquino di Umano. Ang sinuman ay may kalayaan magsampa ng anumang kaso saan mang hukuman sa bansa. Basta may pinanghahawakan na complete, legit, documented files. Tama po ito. Sa politika, sadyang ang karamihan sa mga isinasampang mga kaso ay mga hilaw, ay sadyang may mga kakulangan ang mga documented files just to continue to make issues. Maganda ho ito. Tama lang naman po ito. Pero para sa akin, yung mga nasa Aquino camp, yung mga kamag-anak po ni Aquino, I think they have already obtained the justice they really wanted. Naging presidente po si Noynoy, naging presidente po si Tita Cory, naging sacrificial lamb po si Ninoy Aquino. The Marcoses were exiled. Marcos Sr. died in a foreign land. Ano pang hahanapin ho nila? Diba? The Filipino people have exacted revenge against the Marcoses. I think they have received the justice that they deserve. And I don't see any reason for them to file any charges against anyone. In the first place, Marcos is dead. So, sa tingin ko, dapat itong kasong ito, manahimik na ho. Tapos na ho. Si Marcos po ay nakalibing na sa libingan ng mga bayani, courtesy of the GOM. Was Marcos a hero? I don't know. Sabi nga ni Mel, was Ninoy Aquino declared the hero? I don't know. But I know people declared him their hero. Can we blame them for believing that Ninoy was a hero for them?
belief. Hindi po pinagdidebatihan yan. Okay. Areglado ho. Good evening, Tata Ben. Oh, ay hindi ko nababasa ho itong pangalan ho na inilagay ho dito. Good evening, Tata Ben. Sabi po. Basta good evening po. Good evening. Oh. Ricky Tisoy, sana huwag batulad sa mga magulang. Oh, oo nga, Ricky. How can the Aquino sue Eded Marcos? Hindi na nga ho po pwede. Wala na nga ho. Ratchibom, hindi na po. Hindi naman si Marcos ang nagpapatay kay Ninoy. Anybody can say that, no? Kasi wala naman talagang ano eh. Nagkaroon po ng Agrava Commission investigating the case. Wala naman po nangyari ho dun eh, di ba? But what is important to the Filipino people then, mga kababayan, nagprotesta ho sila. Nakita ho nila na hindi tama ang ginawa ng Marcos regime. Hindi ko po sinasabi si Marcos mismo ang nagpapatay because he did not do it actually by himself. Hindi po siyang bumaril. Di ba? Hindi po siyang bumaril. Paratangan ho natin sa mastermind. Pwede ho. Pero anong katibayan mo? Wala nga katibayan. Agrava Commission nga, wala silang nakita ho eh. Partisipasyon ni Galman. Naku, talaga naman ho mga kababayan. Walang katorya-torya ho ang nangyari ho. But, what is more important to me is what the Filipino people did to give justice to the death of Ninoy Aquino. The dictator was sent in exile. Napalayas po siya sa Malacanang. Baka naman ho sabihin nila, hindi po lumayas sa Malacanang. Baka naman ho, magkaroon ng revision of history at sasabihin po nila na hindi po lumayas sa Malacanang si Marcos. Namatay nga po sa ibang bansa. What happened to him? Taong bayan ang nagpalayas sa kanya. Okay? So, para sa akin, kung pwede nga lamang ibaon na natin ito. Hindi po sa limot. Ibaon na natin. Wag na nang siguro pag-usapan kung sino ang pumatay. Basta, all we know now is that Ninoy was killed during the time regime of the dictator Ferdinand Marcos Jr. Di ba? Hindi naman si Marcos ang nagpapatay kay Ninoy. Unaos nga po, hindi nga natin alam. Walang ebidensya po. Tama lamang po ito. Junior Dal is watching. Good evening. Good morning, bro. And all of the viewers. Good evening. Good morning, bro. Mel, sorry for the comments. Because for me, mas mainam para sa isang tao ang nagbabasa at nagtatanong kaysa sa taong nagmamarunong. Anong ibig mong sabihin, Mel? Ang atin dito pinag-uusapan nun natin yung pumatay. Nagkaroon na po ng Agrava Commission investigation. Di ba? Wala pong lumabas na mastermind sa pagpatay kay Ninoy Aquino. Agrava Commission na yan, Panahon na po ng mga Aquino na yan. Wala hong nakuha na ebidensya. But what happened was not expected. And I think this was the best response pagdating sa katarungan na nararapat sa aggrieved family taong bayan mismo ang nagparusa. Of course, the EDSA revolution was not only about the killing of Ninoy Aquino, mga kababayan.
It was also the killing of several other Filipinos who were considered political enemies, nemesis of the Marcos dictatorship. Marami pong pinatay eh. Marami pong nakulong. So the people wanted to do justice for all of these people. Yung mga hinuli ho na hindi na po nakita pang muli, marami po sila. Yung mga aktivista, mga estudyante ho, mga sundalo ho, marami po ang sa kanila ay namatay nang wala sa lugar. There were no investigations sa kanilang mga those were the days. Kung ito man po ay magbabago ho sa pagkasulat ho sa mga libro ng history of the Philippines, hindi ko man po gusto na mangyari po ito. At maaaring mangyari po ito. Pero in the hearts of the people who were victims of the dictatorship, mga kababayan, no, will never forget and will never forgive what had happened. Because they never had any remorse. Hindi naman po sila humingi ng kapatawaran. So where is forgiveness? Wala po. So ito po ang nakalulungkot na bahagi ng ating kasaysayan. Even now ho, mga kababayan, that Mr. Marcos is going to be our next president. What happens? Are we going to forget all these things that happened in the past? And move on? Pwede po siguro. Pero now and then, babalik at babalik po yan. The shadow, your own shadow will run after you. Di ba? Mercy Ong. Ang natanggap lang po namin noon, 3 kilos na bigas at 2 dilata. Sana makarating po yan kay Sir Erwin Tulfo. Wow! Kalookan po ito ha, Ma'am Mercy. Nangampanya po kayo kay Erwin sa kanyang ACT-CIS party list, no? At naibigay lamang po sa inyo 3 kilong bigas at 2 dilatang sardinas. Erwin, who was the head of your campaign, no? Dito sa Caloocan, ho. Ay nako, ngayon nagsasalita na po sila. Now that you are going to be hopefully you're going to be the Secretary of the Department of Social Welfare and Development, siguro bago po kayo maupo, siguro maayos na po ninyo dahil baka malingaw-ngaw po ito ha? Okay? Don bien, hindi lumayas ang mga Marcos. Inilayo sila ng US through CIA na imbes na ihatid going Ilocos Norte kung saan naghihintay mismo doon ang mga kinikilalang matatandang leader ng mga natives na Ilocano. Oh, sandali ha. At sa halip ay dinala sila sa Hawaii. Ito po yung isang paniniwala ho ng mga kababayan ho natin. Yung hindi po talaga nakakaalam kung ano talaga ang nangyari ho noong gabi na yan. Okay? Iisa lang ang binigkas ng pinakamatandang native leader. O ano kaya ito? Na hihintayin na lang nila ang number o yung bagong sisibol na Marcos sa mga susunod na ilang dekada mula noong 1986 mula sa kanilang patuloy na pag-aayuno at pag-aalay ng mga panalangin sa kabundukan. So meron palang mga nagsasakripisyo sa kabundukan ho. Pwede maganda ho sapagkat natuloy ho ang panalangin
ng mga matatanda mga leader matatanda diyan sa Ilocos, meron palang ganire. Oh, pero ano ang ginawa ninyo nung hindi dinala ng Amerika sa Paway si Mr. Marcos? Anong ginawa ho ninyo? Ravilo Olivar is watching. Good evening, sir. Ed Bausa, good evening. Rachibum, hindi na rin ako uuwi dyan. Dahil what they do and say are two different things dyan sa immigration at airport. Dami nagre-reklamo sa sistema. Ako, hindi na ako nakakalabas po ng bansa. Kaya hindi ko na masyado alam ito. Except for the things that I hear from reports. At nire-report din ho natin dito. Pero meron tayong kasama dyan sa immigration. Si Nestor Kagitla. Siguro, Nestor, sa susunod mong report, isama mo nga dito yung sinasabi ni Ratchibum. Meron daw pong nangyayari dyan sa immigration at airport. Marami daw pong nagre-reklamo sa mga sistema na pinai-enroll dyan. Mag-imbestiga ka nga, paring Nestor. Jomai Maymar is watching. Ed Bausa, good evening, Tabin. And Miss Lynn, hi also to BSC family. Ayan. Kumusta daw po kayong lahat? Mga kasama ho natin dito sa Broad Streamcast Communicators. Good evening po. From Ed Bausa. Good evening po, Sir Ben. Sabi ni Jomai Maymar. Jomai, anong nangyari na ho sa problema ninyo dyan sa Negros? Wala na po kasi yung ating kaibigan doon sa Department of Environment and Natural Resources. Pero alam ko meron tayong napag-usapan na gagawin po ninyo. Ano na po ang mga nangyari ho sa mga panahon na hindi tayo nagkakausap? Jomai, please let me know. Tawag ka kung may pagkakataong kabukas ng umaga. In the period 2011 to 2015, sabi po ni Mel Rodelio Militante, here are China's violations of the territory and the marine resources of the Philippines. Abang ano natin, hindi po nakasunod dito yung mga sinasabi po niyang mga violations. But lately, may violation naman po ang China. Pero gusto ko ito, pag-usapan din natin maya ng konti. Itong pagsasamantala, pang-aabuso ng mga inchik na komunista sa mga Pilipino diyan sa West Philippine Sea. Comment muna kay Ratchibum, at least nasaktan ang loob ng flamboyant na Imelda nung napalayas sila. That is true. Hindi na nga po nagsasalita hanggang sa manalo si Bongbong Marcos. Kahit sa Amy kahit siya po senadora na, hindi po natin nadidinig na talagang nagko-comment o kaya nagbibigay ng... I don't know. Talagang nagtratrabaho lamang po siya. But they were silent all the while. Pero ngayon po, hindi na mapigil yata ang bunganga ni Amy. Ma'am Amy, gusto mo na ba talaga na makilala ka ng taong bayan so that pagkatapos si Bongbong, ikaw naman? Si Madam Imelda, kumusta na siya? 94 years old na siya. Sabihin, pakisabi na lamang po sa kanya, magpahinga na po siya. Magpahinga na po siya. Kung ayaw po niya magpakulong, it's all right with us Filipinos. It's all right. Pero don't add insult to injury. At lilitaw kayo. May kasalanan sa bayan, pero hindi kayo nagpakulong. May ginamit po kayo na hindi po tama. It's better that wag nang don't add insult to injury by showing yourself. Hindi po masama na gabayan po ninyo ang inyong anak. But to be talking to the Filipino people again
as the mother of the President of the Republic of the Philippines, para sa akin, Madam Imelda Marcos, I think leave your son alone para hindi po madagdagan ang sugat. Junior Dal, ang pumatay kay Marcos ay si Mr. 357 caliber. Hanggang ngayon, siya nakakulong. Bakit Mr. Ang pumatay kay Marcos ay si Mr. 357 caliber. Hanggang ngayon, siya nakakulong. Yung 357. Ano ba ito, Junior Dal, ha? Ratchibum! Pag napag-uusapan ang martial law, hindi ako nakakahinga. Nakakasikip talaga ng dibdib po yan. I know, people who are close to the Marcoses will always negate the effects of martial law. Lalong-lalo na kung wala ho silang pamilya na nasaktan. Ang masasabi ho, hindi naman po ako nasaktan. Karaniwan ho, mga kababayan, yan po ang sinasabi ng hindi po nakaranas ng lupit ng martial. Hindi naman ako nasaktan. O nga naman. Pero, kaya na po ang bahala na umintindi po sa kanila. Anong dapat kong reaction? Nakita po natin na marami po sa ating mga kababayan ang nasaktan. Biktima po ng panlulupit. No? Marami ho. Daan, libo. Libo-libo po ang mga nasaktan. Nantakin nga naman po ninyo, 20 years na namuno ho ang diktador sa Republika ng Pilipinas. Hindi lamang po yung mga kababayan natin na nawala, pinatay ho mga estudyante, mga aktivista, mga political enemies ho nila. Pati negosyo ho pati kapirahan ho natin, ninakaw ho Ayaw ko na nga sanang pag-usapan po, pero bumabalik po. Pating talaga. Mercy Ong, opo, totoo po yan. Nag-event pa nga po kami sa Marcela. Marcela, Nandyan po yung mga furnitures. Di ba? Yung mga binibili ho natin panloob ng bahay. Sa Marcela dito po sa Caloocan. Anyway Ma'am Mercy, ay ipasa Diyos mo na siguro yan. Pero, I don't know if I will ever have a time or an opportunity to meet with any of the Tulfos and tell him about this. Baka nga hindi po kami magkaroon ng pagkakataon na mag-usap. In the first place, hindi naman po kami friends talaga. Di ba? Pero hindi naman po kami enemies. Nagkataon lamang po na pare-pareho kami mga broadcast. But somehow, there is respect for everybody in the broadcast industry. Kanya baka sakali magkaroon po ng pagkakataon na magkita-kita po kami, i-relay ko naman ang hinanakit po ninyo. Okay? So, Ma'am Mercy, hinay-hinay muna kayo. Pag-hinay-hinay po kayo. Inahanap ko po yung karagdagang mensahe ni Mel Rodelio Militante tungkol sa mga ginawa ng China dyan sa West Philippine Sea. Maraming paglabag na ito. The latest of which talagang binubuntutan yung mga Coast Guard natin. Mga barko ng Coast Guard. Binubuntutan habang sila po ay inaalalayan yung mga
researchers po natin at exploration team ng Department of Agriculture. Talagang hinaharas po. Sila ay malalakas po kasi may mga gamit po sila mga kababayan. Tinatawag na raw po ng Department of Foreign Affairs ang ambassador ng China sa Pilipinas. Pero wala na ho tayong nadinig after that. Hindi natin nalaman anong pinag-usapan nila. Kung ano ang mensahe po ng mga in-check. Nakakapika talaga ang trato ng mga Chekwa sa mga Pilipino. At our own exclusive economic zone, mga kababayan. Worst, wala man lamang tayong nadidinig na mabuting pagtatanggol ng ating government officials para sa ating soberanidad. Wala man lang tayong madinig mga kababayan. Nabuti pa kay Bongbong, hindi ko alam kung lip service lamang ito. Pero siya mismo ang nagsabi, I will not allow a square inch of our territory to be trampled upon. Yan ang sabi niya. Kaya ako naniniwala na meron yatang ibubuga ito . Meron tayong maasahan dito sa ating bagong Pangulo. At least, na iiba sa foreign policy ni Mr. Digong. Naiba talaga ito. At least lumalaban ito. Hindi ko lamang alam kung hanggang kailan lalaban ito. Pero Mr. President Bongbong, magkasanang matatakot sapagkat merong 15 bilyong Pilipino na nasa likod. Di ba? Huwag kang patakot. Harapin mo ang responsibilidad ng isang Pangulo. Ipagtanggol ang soberanidad ng bansang Pilipinas. Sabi ni Ratchibong, ang tatay at kuya ko matinong pulis noong panahon ng martial law dahil maraming abusado na pulis tumigil magpulis. Oh my goodness, yan ang matino talaga. Ayaw madungisan ang reputasyon at dangal. Yan ang tama. Kung hindi ninyo matiis ang init sa impyerno, lumabas mo kayo. Hindi ko alam kung makakalabas pa sa impyerno. Pero, glad to hear that, Ratchibong, At least tatay mo pala naging pulis nung martial law. Pero nung nakita ho niya ang lagay ng seguridad at kapayapaan dito sa atin, tumigil na siya sa pagpupulis. Congratulations. You have a good father. Meron si Ong. Ang pangako pa nga po, maglalagay ng opisina sa Caloocan. Pero asaan po? Ayun. Mukhang malaki ang hinanakit ni Ma'am Mercy kay Erwin, Ma'am Mercy, talaga po ba malaki ang hinanakit ninyo? Grabe na talaga ito. Marami na itong komentaryo ninyo labang kay Erwin Tulfo. Isa pa naman magiging DSWD secretary natin. Pagka na-inaugura si Mr. Bongbong Marcos, malamang ito na po si Erwin Tulfo ang magiging DSWD secretary. Chairman Mao Zedong palang friend na ni BBM at Marcos ang mga in-check. Panahon pa ni Chairman Mao Zedong, friend na nila. Kala ko, ang kinakalaban ni Marcos ko mga komunista .
Di po ba yun ang dahilan ng pagkakadeklara ng martial law? Komunista. Pero at that time already, there were already Chinese communists here. Oh, diyan nga na po nagsimula ang pagkakomunista ng mga kababayan natin. Oh? Bakit hindi po? Ha? Bakit hindi po pinapyaso ng mga Marcoses ang pagsasamantala ng mga inchik ng mga panahon pa na yan? Ay, nako talaga. During the period 2011, here are China's violations of the territory and marine resources of the Philippines. 1. Expulsion of Filipino fishermen. 2. Construction of military structures. 3. Entry of boats and fishing vessels. 4. Captured of endangered species. Ang dami ho nilang kinuha ho dito. Mga anong tawag yun? Clams, ho, mga kababayan. Entry of boats and fishing vessels. Captured endangered species. Blocking Filipino vehicles from entering the Scarborough Shoal. Ang dami na ho nito. Evicting Filipino ships. Blocking government ships from delivering resources to the Philippine military base. Threat to collide with a Philippine ship. Imposition of fishing permit policy. Exclusive economic zone natin. Sila nagbibigay ng permit to fish. Alang ang buhay na ito. Oh? 10. Construction of airport on Johnson Reef. Meron na silang military base, meron na silang airport. Oh? Construction of 3,125-meter airport on Fiery Cross, Kagitingan, oh? Shoal. Construction of submarine port on Mischief, Panganiban Reef. And 3. Launch of annual war drills. So yun po ang nakikita ni Mel Rodelio Militante na mga paglabag po ng China sa mga bataso natin. All these are done within the exclusive economic zone of the Philippines. Malalaking bagay po ito, mga kababayan. Panggagago ho ng China sa Republika ng Pilipinas. Pero anong ginawa? Anong response ni Mr. Duterte ho sa mga panggagagong ito ng China? Wala ho. Inimod po ang puwit ni Xi Jinping. Nagpunta ho sa China. Hindi ko alam kung anong ibinigay ho sa kanya. Sa tingin ko ho, laking pabaon na ho ito. Galing po sa China. Hindi ko alam. Pero sa tingin ko ho, dahil nanghimod eh. Di ba? Hindi ko alam kung ano yung Diyos ko po dahil. Oh, mga kababayan. At the expense of the Filipino people, ho, mga kababayan. Lalong-lalo na po mga fishermen ho natin. Yan sa West Philippines. May mga barko na ho tayo dyan. May mga fishing vessels. Talagang pinataob, pinalubog ng bansang China. But wala akong responsa ng ating gobyerno. Ano kaya ang gagawin po ni Bongbong pagka nangyari po uli ang mga ganitong pangyayari noong panahon ni Digong? What do you think? Well, ano sa tingin mo ang gagawin ni BBM? Oh? Kayo ho, mga kababayan ko na nanonood po dito sa ating programa, what do you think the President will do at this point in time? Oh? Alam po ninyo, ito po ay isa sa mga priority concerns ng ating bansang Pilipinas. What to do with the Philippine Sea, with the West Philippine Sea with China. Alam po natin, ang
recommendation po ng mga kaalyado natin mga bansa. Involve the other parties who are involved in the claims here sa West Philippine Sea. At wag lamang po ang China ang kakausapin ng ating bansa. Gusto ng China kasi bilateral. Dalawang bansa lamang po para kayang-kaya po ng China. But if other countries po, including our allies, will be involved in the negotiations tungkol po dito sa West Philippine Sea, malaki ang pag-asa ng ating bansa. Matataboy po ang mga incheck sa ating exclusive economic zone. Thank you very much, Mel, sa mga paalaala, sa mga paglabag ng China sa West Philippine Sea. Sa totoo lamang marami ng paglabag ito na nagmula po sa China. Pero ang malungkot po dito, wala talagang detalyadong response ng ating pamahalaan to address the abuses of the Chinese in the West Philippine Sea. Wala talaga mga kababayan. Hopefully with this new administration, magbabago at nakitaan po natin na kaya palang ipagtanggol ang ating bansang Pilipinas. Ratchibong, hindi raw Rizal ang halaga ng prinsipyo nila. 2 piso na papel po noon, natatanda ninyo. Yun ang halaga ng pulis. Dami ko videos at CDs ni na Marcos at Mao since 1972. Si Meldy kumakanta pa ng incheck. Yan sa party nila ng mga incheck. Ay hindi nga po ba pati si Libyan dictator si Gaddafi nakikipagsayaw si Imelda Tanong mo ninyo sa kanya Andrew E., sabi po ni Junior Dal at Tony Gonzaga, magpapakasal na ata. Mga trolls ang abay at Comelec Band ang orchestra. Sa simbahan ni Kibuloy gaganapin. Ikaw naman, Junior Dal. Parehong may asawa na yan Grabe ka naman, trolls yan. Fake news. Junior Dal, nagpapatawa ka lang, Ratchibom, di magsisip-sip din si BBM kay Xi. Hindi ko na alam yan. That remains to be seen. At wag naman po sana. I think BBM has talked with Xi already, kahit sa telepono lamang. Pero part of what he said during the talk, we will ang sabi niya, we will negotiate with China with a firm conviction. That is what I remember that he said after the conversation. At doon po din rin niya sinabi, yung nabanggit na po natin kanina, na hindi po natin papayagan na makuha po ang 1 square inch of our exclusive territory dyan sa West Philippines. These are big things from a president of a sovereign country. Nagpapataba po ito ng puso, ng puso po ng mga Pilipino. Hindi katulad po ng panahon ni Digong na wala na tayong nadinig, kundi takutin tayo, gigirahin tayo ng China. Yun ang palaging pinangangalandakan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayon, medyo may pag-asa yata ng konti. Kaya ako naman po napagbigay. I'm pretty sure na kung talagang siseryosohin at tutuparin ni Bongbong Marcos ang kanyang mga sinasabi po sa ngayon, including the price of rice, which is 20 pesos. Kung gugustuhin talaga niya ito, mangyayari talaga Mangyayari talaga ito, mga kababayan. Maniwala ko kayo sa ito. Tumutol pa ang mga economic managers.
maniniwala ko kayo, mangyayari po. Pamamaraan lang yun. Diskarte lang yun. Okay? Mel, those violations were still prevalent in 2011 to 2015. The question is, what did the leadership do at that time? And why did that happen? Why did they neglect? Partly nasagot na natin ito, Mel, no? Because siguro it's parang na-anticipate ko yung tanong, yung next move mo eh. Wala po talagang ginawa para matigil ho ang pag-aabuso ng China. The war vessels are still in the West Philippine Sea. Ho. They scattered lamang po sila sa iba't ibang lugar. Nagkalat lamang po sila sa iba't ibang mga lugar po ngayon. Pero the ships are still there. But they continue to harass. Pati yung Coast Guard ho natin, Philippine Navy ho natin. Hindi ko alam po kung hanggang kailan madadagdagan po ng mga war vessels ho natin para matapatan ho natin ang bansang China. As of today, siguro wala pa po tayong panapat sa kanila. Ang tanging paraan lamang ho, at ito po ang sinasabi ho natin sa new president ho natin, Mr. Bongbong Marcos, sir, Mr. BBM. Tanggapin po ninyo ang payo ng mga elders ho. Bago tayong papayag na ang kagustuhan po ng China, bilateral negotiations ang iiral dito sa West Philippines. Involved other parties including the United States of America in discussions who really owns the West Philippine Sea or parts of the West Philippine Sea. Ang para sa Pilipinas, ang para sa mga ibang mga bansa who have claims dyan po sa South China Sea, ibigay ho natin at wala na hong manghihimasok. Kasama po ang China. But for as long as we allow China to deal with us independently from our neighbors, patuloy po tayong aabusuhin ng bansang China. Sana ho, tanggapin po ang suggestion na ito ng ating bagong pamunuan. Dahil siya na rin pong nagsabi, he will honor the arbitral ruling, maiiralin ho niya. That's very important ho. Never before during the time of Mr. Duterte, nakinilala po niya ang arbitral ruling. Sabi pa nga niya, ibabasura ho ito eh. Presidente ng Pilipinas ho. Kaganda ho ng ruling in favor of the Philippine government, pero na makausap niya si Xi Jinping, hindi ko alam kung anong hinimod po dyan. Ayan ho mga kababayan, ibabasura po niya ang ating arbitral ruling in favor of the Philippines. Anong klaseng presidente ho yan? So ito, Mel, ito mga enumerated mo na mga kasalanan. Wala hong ginawa ang ating administration. Why did it happen? Because Duterte allowed it to happen. He tolerated it. Takot ho siya eh. Nagyirahin ho tayo ng China. Kanya, pinaubaya po niya sa China na tayo ay abusuhin. That is the fact, mga kababayan. Mercy naway maging maayos ang pamumuno ni President BBM. At maasahan po natin yan. Wag lang po natin pangunahan. Gabayan siya ng Diyos. Amen. Ako sang-ayon po dyan, Ma'am Mercy. Ang unang wag po sana makikialam, ay ang kanyang sariling pamilya.
Kasi may issue po eh. May issue po sa kanila eh. Lalong-lalo na kay First Lady. Dating First Lady, may issue po eh. Huwag mo sana siyang makialam na. Hayaan mo yung anak po ninyo. Marunong naman eh. Di ba? Marunong naman eh. Pagsabihan din po ninyo ang kanyang kapatid na si Amy Marcos. Huwag masyadong matabid. Di ba? Baka maka-apekto sa pamumuno ng kanyang utol. Si Bongbong Marcos. Mel, and how much was the value in exchange for such consent to China by the Philippine leadership at the time? Mel, napakalaki ito. Part of the Build program of the Duterte administration was coming from China. Hindi ko alam kung magkano po ang pinabaon ni Xi Jinping sa outgoing president natin. Wala naman po nagkukwento sa atin. Pero sa tingin ko, dahil napakadikit nila magkaibigan, palagay ko naman poor president si Mr. Duterte, rich president si Xi Jinping, paano po ba yan kung hindi magbigay ng digong, pagkasahin mo muna itong naibigay ko sa iyo, pabaon ko lang ito sa iyo. Salamat po sa mga ginawa mong pagtulong at pagsaklolo sa amin sa bansang China. Di ba posible na magbigay ng pabaon si Xi Jinping? Nakakapagbigay sa ibang mga bansa yan. Palagay ko kay Digong, hindi ko alam kung baka na nagbigay. So anyway, Mel, to answer that, your guess is as good as mine. Ratchibum, nabanggit nyo ikinasal ba si Amy at si Tommy kasi asawa ni Aurora P1 na beauty queen noon na? Ay, hindi ko alam po. Ang alam ko po pinaghiwalay. Hindi po ako marites. Pero I don't want to make any comments tungkol dito sa kasalan between Amy Marcos, Aurora P1, Tommy Manotoc. Ang alam ko, meron silang anak with Tommy Manotoc. A reporter po ng ABS-CBN po yung anak po niya. Nandiyan po sa Amerika po ngayon. Hindi ko po alam kung ano po ang nangyari po sa kanya. Hindi ko rin po alam kung nag-asawa muli si Amy Marcos. I don't know really. Kung meron pa siyang ibang mga pamilya, I don't know. Hindi ko po alam. Ratchibum, sorry po sir. Dami ko na alaala na kabalastugan ng mga Marcos kaya nasasambit ko lang. Ay hindi naman po masama, nagtatanong ka lang naman. Ang problema, hindi ko nga lang masagot ng buong buo kasi wala pa ako nakakausap na marites talaga. Nag-try din ang China na mag-invade dito sa Australia. Pero hindi nagwagi. Kaya hindi na kinuha ang coal na ini-import nila dito. Kaya di rin kinuha ng Australia ang export nila dito. May trade war pa. May trade war po Australia at China. 3 years na. So this is reality mga kababayan. Not in good terms pala ang Australia at China. Kanya pala, ang Australia po ay nakahandang tumulong sa Pilipinas. Nakikita ho nila siguro ang ginagawa ng China dito sa ating bansa. Yan ang gustong gawin ng China sa Australia, pero may power na rin yung Australia. Kanya hindi po karaka-raka na mapapahinahod yan o mapapahinuhod. Mel, the only thing I'm afraid of is this. Maybe the time will come. Ilog Pasig will also be occupied.
by China. Ayaw nila niyan, padre. Kailangan linisin muna nila. Kasi ang nagpapabaho talaga dyan, yung mga nandyan po sa Binondo. At nasa gilid po ng ilog. Yan ang nagtatapon ho ng dumi. Yan sa Ilog Pasig, nagpaparumi ho sa Ilog Pasig. Pero palagay ko, pagka nabigyan ho ng pagkakataon itong China, kukunin din nila ho yun. Sabi siguro sibog din yun. Junior Dal, pareho yan ni Digong. Si BBM na joke only pag tinatanong sa issue ng ng WPS. Wag naman po sana ho. Wag naman po sana. Malalaman din ho natin pagdating po ng panahon. Let us give him at least 100 days from his inauguration. Malapit na po yan. Malapit na po yan. Mel Rodelio Militante, kaya binasted ko yang may crush sa akin kasi lahing in check. Ayun ako talaga naman. Ay, nako mga kababayan ko, wala na naman tayong oras. Ayaw ko kasi na sinasakop pati ang puso ko. Hindi ikaw nag-iisa, paring Mel. Pati ikaw. Hindi ako papayag na sakupin po ang tinitibok ng puso ko. Ayaw hong pakialaman ng sino man, lalong-lalo na ang mga in-check. Ayan. Bueno, magpapaalam na naman tayo sa lahat ng mga sumubaybay dito po sa ating Your Honor, please. Maraming salamat. One thing I would like to leave sa gabing ito. Si Tata Beno, napagbigay. Naiintindihan ko ang mga kalakaran, especially in politics. Kahit marami pong mga reklamo ho sa nakaraang halalan, there are no real basis ho, not even for investigation. Kaya nga ho, hindi na po nag-iimbestiga ang COMELEC. Kaya tuloy-tuloy po Napakabilis ang bilangan. So that being said, wala nang dahilan para hindi po natin tanggapin ang kasalukuyang reality. That according to COMELEC, according to the canvassing of Congress, BBM is the winner and he won by over 31 million votes. Kung meron pong sasalungat pa dyan, siguro in silence. Di ba? Pero just as I've said, while I agree now we have a new president, hindi po mapukaw-pukaw sa isipan ko yung mga nakalipas na mga pangyayari na dapat po naituwid muna bago nagkaroon po tayo ng isang nagapamuno na related po sa mga incidents ng mga nakalipas. Even that is gone, mga kababayan, as far as I'm concerned. Tanggapin na natin na si Bongbong Marcos ang ating magiging presidente for the next 6 years. But whatever he does from inauguration up to his term will be seen and will be judged accordingly. Diba? Pero pag-iusap po natin, pagbigyan po natin, makasakali. Alam po siya ng Diyos sa atin. Hindi natin alam po yan Di ba? Mahirap pong tanggapin sapagkat meron pong issues. May nakakabit sa kanyang pamilya. And that is also a fact. Pero para sa akin, mga kababayan, for the sake of our country, para sa ikabubuti ng ating bansa,
tulungan ho natin. Ibangon natin ang ating bansa. Kahit katulong na lamang po sa mga 31 million Filipinos who voted for him. Pumapayag na ho ako. Basta yung 31 million Filipinos na bumoto sa kanya ang manguna ho sa pagpapabuti ng ating bansang Pilipinas. Okay? Hanggang bukas po. Alas 8 ng gabi hanggang alas 10. Oh, para sa ating Your Honor Please. Sa lahat ng mga nag-participate dito po sa ating programa, maraming salamat. Rachi Boom, ako, sasalungat. What a joke. BBM the winner. Manawal, tanggapin mo na lang. Good night. Sabi ho ni Rachi Boom. Ben Piper po nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody.